Hello mga mamis! Today ang gagawin ko ay yung pang milestone pull apart cupcake ko ng mga prutas na ginagawa. So for today's video, pang ano na to niya, pang 11 month na nung baby. So ang kanyang team ngayon ay grapes. Kaya gumagawa ko ngayon ng ayan yung para sa dahon. Wala kasi akong molder ng grapes na topper. Hindi na ako bumili kaya hindi na din aabot. At saka, kaya naman yan gawin ng walang topper. You know naman tayo mga baker ay maabilidad talaga. So, ayan yung sa dahon ng grapes. I think medyo malaki na naman tong size na nagawa ko. Gumamit lang yan ako ng star cutter. Tapos, tinanggal ko yung dalawang pausli niya. Basta, nag-iwan ako ng 3. Tapos, ganyan lang siya. Yung gamit ko dyan na yung sa may corner banda na pinantanggal ko, yung petal tip lang yun siya na maliit. Hindi ko alam kung ano yung exact number niya. Basta ganun lang. Para magkaroon lang siya ng parang uka sa gilid. Yan. Petal tip lang yan siya. Hindi ko alam yung number niyan. Tapos, pinutulan ko lang siya ng onti sa gilid. Actually, nagmukhang ampalaya din siya. Sabagay kasi magkahawig naman sila ng dahon. Ang grapes kasi, depende sa klase ng ng variety. Iba-iba yung kanilang yung kanilang mga shape ng dahon. Pero kadalasan ganyan yung common talaga na shape. So ayan, nilagyan ko lang yan siya ng ng ganyan, parang design lang sa gilid. Tapos yung sa gitna wala tayong gamit kaya kailangan maging creative tayo. Tapos yan, yung ball tool lang siya para mas maganda yung sa gilid. Tapos ito yung hindi ko alam kung anong tawag dito, yung spiral niya na kumakapit sa vine, diba? May ganyan siya. Ito, ipinakita ko lang, pero yung ipapatong ko lang kasi ito sa cupcake, hindi ko na yun siya dinikit. So, ganyan lang. Mag-roll lang ng parang pinakamanipis na kaya ng fondant. Tapos, iikot nyo lang siya ng ganyan para may spiral effect siya, na parang spring, diba? So, ganyan lang. Konti lang yan yung ginawa ko kasi pang 10 piraso lang kasi yun sa number 11 ko na na cupcake. Na pull apart cupcake. So, ganyan lang siya. Very simple lang siya. Kala mo dahon nga ng ampalayan eh. 'Di ba? Tapos siya, nilagyan ko lang yan siya ng parang powder lang siya. Dinasting ko lang siya para medyo may effect siya na ibang kulay. Hindi mo nga mahalata dyan sa video eh. Tapos, ito yung para sa prutas na natin. So, dito medyo natagalan ako ng sobra kasi nga since wala tayong panghulma doon sa sa prutas ng grapes, kailangan ko magbilog mano-mano. Actually, hindi kailangan na na bilog yan talaga. Iikot nyo yun siya ng ganyan, tapos may para siyang teardrop, kasi yung teardrop na yun yung ididikit doon sa, pag nag-shape na tayo ng isang bilog, hindi ko alam ang tawag, isang big kasi pag sa ewan ko kung tawag pag sa prutas, pag sa grapes. Ganyan lang siya, parang teardrop lang, diba? Lalagyan nyo lang ng onting parsley or patulis sa dulo. Kasi pag sa perfect circle, medyo hindi nyo ma-achieve yung parang grapes na, or kumbaga may magkakaroon siya na siwang-siwang. Kaya dapat may pa-teardrop siya na ganyan. Tapos yan, kala mo naglalapurot ako ng ganyan lang siya, ikot-ikot. Iba't ibang size nga pala, may maliit, may malaki yung ginawa ko ninyo. Hindi kailangan na perfect same size siya. Tapos, itong sa ilalim, 10 piraso yan, ginamitan ko lang siya ng piping tip na size niyan. Tapos, i-shape ko din lang yan siya ng parang pa-teardrop. Kasi nga, di ba yung isang bungkos ba ng grape, di ba parang siyang pabagsak yung shape niya. Ganyan lang. So, i-shape nyo lang ng ganyan. Hindi kayo na kailangan na perfect at same, same exact size siya. Basta ganyan lang yung shape niya. Tapos, ayan na nga. So, tinulisan-tulisan ko lang siya. Tapos, ito yung sa tangkay niya. Mag-cut out lang kayo ng letter T. Kasi kapag isang nakatusok lang, hindi letter T, okay naman na siya, pero mas maganda pag ganyan yung kasama yung puno, kumbaga ng di ba ganyan naman kadalasan pag sa grapes yung design, partial letter T. Tapos ayan na nga, dikitan nyo lang, water lang gamit ko dyan. Di ba mapapansin niyo kapag teardrop siya, mas mabalis siyang idikit kasi yung singit-singit na pagkakasya nyo. Kasi kapag bilog yan, malaki yung kakainin niya espasyo, yung singit-singit, mahahalata siya masyado. Kumbaga magkakaroon siya ng space. Ganun. Ayan. Kahit pa paano, pwede nyo siyang isiksik
'di ba? So, ganyan lang. Yan yung unang ginawa ko. Medyo pabilog siya. Kaya, binawasan ko na yung mga succeeding niya. Tinapyasan ko sa gilid para mas makipot siya. So, ganyan na yung itsura niya. Hindi ko maintindihan kung mukha ba siyang grapes or what. Basta, feeling ko naman mukha siyang mini grapes kasi pang cupcake lang siya. Hindi ko nga alam kung malaki ba yan. So, ganyan lang siya. Diba? So, cute naman. Nagkasya lahat ng mga binilog-bilog ko. Tapos, ayan, nilagyan ko lang siya. Dinusting ko lang siya ng white. Or cornstarch lang yan actually. Mga 'di ba mapapansin niyo sa grapes 'di ba pag par siyang may wax sa labas ng balat niya kapag bago 'di ba? Kumbaga par siyang fresh kapag fresh 'di ba may mga ganyan siya talaga. The bloom tawag yata diyan. Basta may par siyang wax. So yun lang, sana may natutunan kayo. Salamat. Paalam. Ciao.